my beloved Boss Mike Cervera. Naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binaha ng Bagyong Tino sa kabila ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto kontra baha. Umabot na sa palasyo ang kanyang sentimiento. Nako, syempre, aabot talaga yan. Ang Pangulo hindi naman natutulog eh. Syempre, aabot din sa mga DDS yan. Bakit? Pagkakataon na naman to, siraan na naman natin si Bongbong. Sabihin natin siya may kasalanan. Ganon, di ba? Ganon yung mga DDS, di ba? Lahat na lang, mga kababayan, binibintang kay Pangulo may kasalanan si Pangulo eh. Ang tugon nito sa pagtutok ni Ian Cruz. Nako. Yun, no? Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pamba. Kita nyo, eto na mga gobernador na to, dinala pa sa Facebook. Pwede naman kasi mga kababayan, pwede naman kasi mga kababayan na dumiretso kay Pangulong Bongbong. Pero bagong lahat pa, maraming salamat kay PBBM lang malakas. Tangkilikin natin ang lugaw ni Mang Romy. Totoo yan. Napakasarap ng lugaw ni Mang Romy. PBBM lang malakas, thank you. Sabi ni Marian Tomas, ha? Ito na, mga kababayan. Ito na. 4, ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad, dulot ng bagyong si Tino. Kita nyo mga kababayan? Oo. Pangalan Tino pero hindi matinong bagyo. Tandaan nyo yan. Hindi lahat ng mga may pangalan Tino matino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Grabe, pero flooded to the max. Nakita nyo naman yung baha, mga kababayan ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo, nagpatong-patong yung mga kotse. Gaano kataas yung baha? Lagpas po hanggang bubong. Ngayon, yung flood control na kinakabit ng mga hadnayupak, ng mga politiko, ng mga senador, at sa kikipagkutsabaan ng mga kontraktor, kita nyo naman, grabe, di ba? Tama, mga kababayan ko? Sige, tuloy natin. Yan. Daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. At hindi lang siya, kahit tayo, galit tayo mga kababayan ko. Galit tayo. Sa ginagawa nilang yan ng mga hinayupak na mga nasa gobyerno, sa mga taong mga kongresista ninyo, sa mga senador na binoto ninyo, sa mga kontratista na kasabwat nito, sa mga taga-sangay ng gobyerno na mga kasapakat ng mga ito, kaya ito'y tinawag na sindikato, itong mga ito, mga walang ya itong mga tao na ito. Tapos, mga kababayan ko, ito ang masakit. Ito masakit. Pag kinausap mo, nagsalita, etong si Joel Villanueva, pag nagsalita si Jinggoy Estrada, pag nagsalita si Chis Escudero, pag nagsalita si Ramon Revilla, pag nagsalita mga kababayan yung mga kongresista, pag nagsalita mga kababayan, yan pong sila Saldico. At yung marami pang mga kongresista. Sinasabi, wala kaming alam dyan. Pag nagsalita, si Bunuan na wala akong alam dyan. Pag nagsalita mga kababayan, idol nyo! Wala ring alam. Oo. Di ba? Lahat sila mga kababayan. Oo. Pati yung idol nyo na si siya yun.
Di ba? Kinang ina, sino may kasalanan dito? Pakisagot nga. Ha? Pag nagsalita si Bongo, wala ring kasalanan. Di ba? Kahit na mga kababayan, yung kumpanya nakapangalan sa kanya, CLTG. Lahat sila walang kasalanan. Kinang ina naman. Sino may kasalanan? Taong bayan. Kung wala palang kasalanan yung mga hayop na yan, tayo pala may kasalanan, taong bayan. Di ba? Tama ba? Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Oh, ewan ko tong mga ito, magaling magmamalinis eh. Meron pang nagsasalita na, ako ay mangunguna, tutulong para mapanagot ang mga nagkasala sa flood control scam, eka. Yung isa naman, pag nagsalita, ako, eka, ay kung makakapili lang ako ng aking kamag-anak, aba, mamimili ako. Oo. Hindi ko naman pwedeng itakwil yung mga yan, eka. Oo. Pero, kung pwede lang na mamatay na pati tatay ko, eka, nung isa. Mamatay na sana, sabi. Di ba? Yung isa naman, na nagtatago. Wala akong kinalaman. Malinis ang aking konsensya. Ako ay babalik pagkatapos ng aking pagpapagamot dito sa ibang bansa, eka, putik. Di ba? Yung isa naman, makakatingin ako sa mga mata nyo ng diretsyo. Wala tayong kinalaman sa korupsyon. Di ba? Kasama ko kayo, ang katotohanan at ang Diyos. Ginamit pa si Lord, mga kababayan, kapal din ng mukha, no? Sino nga may kasalanan? Sige, wala na silang kasalanan. Oo, wala na silang kasalanan. Tayo siguro may kasalanan. Di ba? Tayo na may kasalanan, maniwala kayo. Lahat sila malilinis eh. Lahat sila mga banal. Oo, gamit-gamit ang salita ng Diyos eh. Di ba? Yung iba nga dyan ng mga relihiyon, akala mo malilinis eh. Oo, may papispis pa eh. Oo, may magrarally pa yung mga yan. Oo. Di ba? Tanungin nyo sila. Kayo ba hindi kayo nakikinabang sa gobyerno? Wala po ba sa kapatiran ninyo ang mga na-appoint dyan at mga matitino ba? Di ba? Yung po yan, mga kababayan ko. Kaya ako sa aking opinion, yung mga yan, sa panahon ni Manong Bongbong, hindi makaarangkada ng pagnanakaw. Oo, kaya gusto nila ipalit yung isang bobot luka-luka para mamaniobra nila. Hindi nila makaya-kaya ang isang matalinong Manong Bongbong, kaya pati itong si Chavit ay hindi umobra dahil ang gusto ni Manong unahin ang interes ng taong bayan. Hindi interes ng mga politiko na gusto ay magnakaw lang ng magnakaw at pati na rin yung ibang mga relihiyon na nagnanakaw din naman. Diba? Yan po yan. Ewan ko, mga kababayan ko. Ayaw kasi. Oo, tandaan nyo. Ang mga magnanakaw na mga organisasyon, relihiyon, mga politiko, at mga negosyante, ayaw sa matinong presidente. Bakit? Kasi, mga kababayan, hindi sila makakapag-nakaw. Tama? Huwag tayong magbulahan. Oo, benga kung benga, ganun. Kaya abangan nyo kami mamaya, doon sa bagong istasyon.
Mga kababayan, alas 4 po ng hapon, abangan nyo po ang Vengador. Opo, nako, mag-i-enjoy kayo kasi hindi lang ho ako yung inyong makakasama. Kung hindi makakasama natin yung ating mga kaibigan tulad ni Biyahe ni Koy at ni Nyulo. Ano? Ha? Yan yung mga Vengador na makakasama natin. Kaya humanda ang mga may sala dahil wala kayong kawala. Diba? Ay nako, maniwala kayo. O, sige na, Atty. Claire. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito, mas na makakatulong sa ating gobyerno. Grabe naman kasi yung baha talaga. Hindi na ho kaya ng flood control yan, mga kababayan, kahit punuin nyo pa ang Cebu. Para mapanagot, ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Sisihin nyo si Congressman, si Governor, si Mayor, si Senador. Wag na wag si Pangulo ang sisihin nyo. Sisihin nyo rin yung mga sarili nyo. Bakit hindi nyo binantayan dyan sa lugar ninyo yung pagnanakaw ng mga politiko ninyong mga hinalal nyo? Tama po ba? Wag lang ho kayo manisi. Ang kailangan nyo, sisihin nyo, una, sarili nyo. At yung mga politiko na mga binoto ninyo. Kung yung mga yan naging matino, sa paggawa ng mga proyektong yan, dyan sa lugar ninyo, malamang, naibsan, nabawasan, yung pong mga ganyang pangyayari na mga pagbaha sa lugar nyo. Tanong nyo kay Kapitan, bakit sa lugar niya meron palang flood control, hindi nabantayan. Tanong nyo kay Mayor, kung magkano kinita niya dyan, na para bang nagbulag-bulagan na lang sa kanyang mga nakita dyan sa kanyang lugar. Itanong nyo kay Congressman kung magkano yung in-insert na budget dyan. Diba? At sino ba naging kontraktor na kasapakat ng mga yan? Diba? Yan, mga kababayan ko, yan. Abangan nyo yan. Sino sisihin nyo? Si Pangulo naman may kasalanan. Alangan na masisihin nyo yung mga taga Ilocos Norte. Tama? Alangan sisihin nyo taga Ilocos Norte. Hindi naman taga Ilocos Norte yung bumoto sa mga kandidato at mga politiko na hinalal nyo. Tama? Wag nga kayo Tama na. Cebu City. Pangalawang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kaya nga ako, sinisisi ko yung mga hinayupak na yung mga Villanueva. Diba? Yung mga taga Bulacan, sino yung mga hayop na yan? Mga walang ya kayo talaga, bata pa lang ako. Hindi nyo na nagawan ng paraan ng pagbaha. Naku, Diyos ko. Mamaya, yari kayo. Yung mga congressman na binoto ninyo dyan, yung mga mayor na mga walang silbi, yung mga kapitan, yung mga governor, vice governor na mga walang silbi, yan ang sisihin nyo. At yung mga senador na nahalal na mga taga dyan sa Bulacan, kininayo ko na yo. Diba? Ano? Pati Bulacan, no? Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa. Kita nyo? Sinisisi nyo si Pangulo. Si Pangulo na nga ng buko. Si Pangulong Bongbong ang nambisto. Pero bakit si Pangulo ang sinisisi nyo? Sa Bisaya, mga bungol, mga ano ba yon? Yung mga siraulo? Di ba? Mga siraulo ba kayo? Yan si Pangulo ang nambisto sa katiwalian dyan, sa mga ganyang mga proyekto. Bakit si Pangulo sinisisi nyo?
nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Nako. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood. Sorry po sa mga nawalan po ng mahal sa buhay. Nalulungkot po kami para sa inyo. At nakikiramay na rin po kami. 10 ng mga nanonood dito na magda2,000. Ano po? Control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang 2 kumpanya ng mga diskaya. Kita nyo! Diskaya na naman. Yung po yung gustong gawing state witness ni Marcoleta. Na ngayon nagwawala siya, mga kababayan. Eto yung mga diskaya. Kita nyo, sangkot na naman. O Marcoleta, baka naman. Baka naman. Kung ayaw mo mag-face off, pwede bang hair off? Hindi yun hair off, hindi hair. Ano yun? Oo. Piluka yun. Pwede bang paki-off mo raw yung piluka mo muna? Nang magkaalamanan. Kasi kami nagtataka. Bakit tong mga diskaya pinipilit mo maging state witness sila? Diba? Kaya maraming mga Pilipino nagtataka talaga. Tapos sinundan mo pa ng isang pekeng, Orly Gutesa. Putik na yan, hindi na dumalo sa paanyaya ng DOJ. Hindi na dumalo sa paanyaya ng Ombudsman. Hindi na dumalo sa paanyaya ng NBI. Pati sa Senado na may hearing ang Blue Ribbon Committee, hindi na rin nagpakita Kaya nga, ang joke ko sa mga tao, joke ko lang to, baka naman, sa piluka mo nagtatago si Orly Gutesa, Pakiangat naman, baka nandyan. Ay, sabihin nyo kay Marcoleta. Marcoleta, pakiangat mo nga yung piluka mo, baka mamaya nandyan nagtatago si Gutesa. Kasi umabot na kay Kirubin yung paghahanap sa kanya. Tumawag na si Ping Lacson sa magaling na maghanap na si Kirubin. Aba, hindi pa rin makita. Diba? Walang yan, di pa rin makita talaga Ayan damay-damay na to mga kababayan ko. Damay na pati tong si... ito na. Ay tapos na. Ang 2 sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang 2 kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Kita nyo, lahat yung kumpanya ng mga diskaya. Na best friend ni Marcoleta. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga. May 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto. At lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay. Kita nyo lahat, halos lahat, diskaya, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Grabe, laki. Sa Talisay City na may 7 patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. Grabe mga kababayan ko, sa ginawa nilang ito, napakarami pong mga kababayan na talagang tinamaan, Ibang klase. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Yun naman pala yung kontraktor nyo nakabase sa Cebu. Sisihin nyo. Diba? Sisihin nyo. Hindi ko naman po sinasabi na gayahin ninyo yung ginawa ng mga militante sa bahay ng Diskaya. Hindi ko sinasabing ganyan. Abay maghunos dili kayo. Tuloy. Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito
ay may halagang 212 million pesos. Yo! Sinusubukan ng GMA. Grabe, no, mga kababayan ko. Yun naman pala, meron po talagang mga binigay ang gobyerno, pinagkatiwala sa inyo, sa inyong mga representative, mga kongresista, at syempre, sa pakikipagtulungan ng DPWH, sana, mukhang pinagkakitaan nila. Di ba? Sasabihin ni Mayor, ni Kapitan, ni Gobernador, ni Congressman, ay wala kaming alam dyan. Lagi na lang ganun ano pang silbi nyo na binoto ng mga Cebuano kung wala pala kayong alam? Parang yung sagot nyo, parang sagot lang ni Buday. Pag tinanong mo saan napunta yung confidential fund, ginamit niya raw, kay saldi ko lang. Putik din talaga mga kababayan, malupit malupit talaga itong si Buday. Biruin ninyo, yung 125 million in 11 days, ginamit daw, ni Sara Duterte, labang kay saldi ko. Hindi. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.